So anyways, paano mo naman madedescribe yung mga manlalaro na galing sa probinsya tapos nabigyan sila ng opportunity maglaro sa Maynila? Siyempre tayo, galing naman tayo sa mga probinsya, di ba? So lahat tayo pangarap makapaglaro sa Maynila. Ako kasi, nung pumasok ako sa Maynila talaga, alam ko kung ano yung mangyayari sa buhay ko dito sa Maynila. Kasi ikaw lang mag-isa eh. Sa family mo, malayo sa atin eh. So ako, naging motivation ko yung family. Okay. Tapos, kasi syempre, sa hirap ng buhay sa probinsya, hindi mo naman alam. I mean, susugal ka talaga doon sa Maynila kung anong mangyayari sa'yo eh. Pero ako, ginawa ko lang yung tama or ginawa ko lang yung best ko para makapagtapos ako. Makapaglaro lang ako and makita lang ako sa TV and may pakita ko lang yung apelido ng tatay kong Pablo. Alam mo, yun yung feeling, di ba? So, okay na ako doon. So, sabi ko, hindi ko naman na-expect na may mag-o-offer sa akin before sa Pukari. Yes. Doon na nagsimula yung tuloy-tuloy na yung career mo. Ko. And then, will you say na yung opportunity na yon ay nagbukas din ng daan para makahelp ka talaga ng malaki sa pamilya and maging parang breadwinner na din in a way. Oo, breadwinner na din. Kaya sobrang hirap ilan ba kayo sa family? Magkakapatid? 10. 10 kami. Pero yung bunso namin si Matet. Okay. Kaya kasi Matet. Ate Matet? Bunso namin. Si Matet. Ay, magkapatid pala kayo si Matet? Yes. Di mo alam. Ano ka ba? Teammate mo yun. Dito pa natin nalalaman yan talaga. Hindi ko siya naabutan. Ano lang siya, nakilala ko lang siya, pero hindi ko talaga siya nakasama. Pero masungit talaga. Yun ang masungit yung kapatid. Oo, ang sungit. Kaya pala masungit yung ano ko sa'yo kasi si Ate Matet, yun ang ano niya. Pero bait naman yun. Pangilan ka? Pang 9. Hindi po. Pang 9. Pang 9. Pang 9. 10 si Matet. Bunso. Ang dami niyong magkakapatid. Magkaka-close naman kayo? Or paano yung mga age gap? Even na yung pinakamatanda namin is 48. Oo. Panganay namin yun. Tapos next time, 46. Okay. Next, 44. Oh, 2 years. Every 2 years. So yeah. Saya na maraming kapatid. Sa mga pamangkin, pag may mga okasyon kasi, ang gulo-gulo namin. Mga athlete din yung mga kapatid. Hindi. Kayo lang dalawa ni Ate Matet. Oo. So, ikaw lang yung nagtuloy hanggang mag-pro. Oo. Tapos, ngayon, mga pamangkin ko, ako yung nagpapaaral. Kasi kasi alam ko yung hirap ng buhay talaga dati. Sobra talaga. Kasi ibang kapatid ko hindi nakapag-aral eh. So kami lang yung nakapagtapos. Kumbaga ako yung nagparal kay Matit noon, nasa Binil pa siya noon. Kasi gusto ko yung pangarap niya, matupad niya, gusto niya maging culinary. Nung una, nung sinabi niya sa akin na culinary, ay, Diyos ko, parang gastos nito. Kaya ko ba to? Kasi naman yun, nag-ITN pa sa US. So, nabenta ko yung kotse ko dahil sa kanya. Oh, grabe. Yung Camry. Ano pa yung mga na-sacrifice mo talaga para sa pamilya? Diyos ko, lahat. Kulang, buong katawan ko ibulong sa kanya. Sabi na yun. Oo. Pero mas talaga to, yung kay Matet talaga. Kasi umiyak ako kay Matet. Di naman, iniyakan ko ito kay Matet. Kasi nung nasa NU siya, di ba tinanggal sa NU? Okay. Pag after graduate ako, tinanggal na siya. So, nung nag-binild siya, sabi, ate, hindi ko na kaya maglaro. Kasi grabe yung anxiety noon ng kapatid ko, insomnia noon. Tapos may PCOS pa yan ng kapatid ko, di ba? So, syempre, dami niyang iniisip, iyak siya ng iyak. So, sabi niya sa akin, ate, gusto ko mag-culinary. Sabi niya. Saan mo ba gusto? Sa Binil. Parang ako, ha? Binil? Sabi mo, sa Binil, mahal-mahal lang mga doon. Grabe yun, ha? Doon. Okay ka lang ba? Walang ibang alis ko dyan. Walang ibang gusto. Joke lang. Tapos, sabi ko, lahat ng mga sweldo ko, napupunta sa family ko. Tapos kay Matet. And then, may nakakatawa namin yung kapatid kasi wala siyang bagsak eh. Kasi once na may bagsak ka doon, ikaw magbabayad eh. Sabi nila, yun. So, nakakatawa namin kapatid ko na ate, ito yung grades ko. Ang tataas ng mga grades niya, okay naman. So, after nun, na parang pa-ITN na siya, kailangan niya ng almost half M para sa ITN niya. Sa US dapat mga ganun. So ako, na parang, laki naman. So hindi ko alam kung saan ko kukunin yung ganong money. Siyempre, meron pa ako sa side of family ko, di ba? Sa siya pa din. So ginawa ko, binenta ko yung kotse ko. So ako yung walang car. So sinacrifice ko yun para sa kanya. Nag-pandemic.
Saktong hindi siya nakaalis. So, paano yung... Andun, naka-hold lang yung money na yun. So, pero ngayon okay na? Okay na, nandun na siya sa US. Wow. Congratulations. Congrats. Lahat naman that's an achievement. True. Lahat ng sinakripisyo mo, yung mga pera na yan, hindi yan natapon. Ipinatunguhan siya. So, how's life lately for you? As of now, okay naman. Tapos na ba yung obligasyon dun sa pamilya? Sa obligasyon ko sa pamilya, medyo okay na. Pero yung mga pamangkin ko, pinapaaral ko yung mga pamangkin ko. Wow. 3 yung pinapaaral ko. Yung isa nursing, criminology, culinary. Yung isa naman, this October graduate na siya. Wow. Yes. So yung at least dalawa maganda, pa. diba? At least maganda yung ano nila. Alam mo, ito yung ito yung gusto ko lang naman. Gusto ko mapagtapos yung pag-alimang pamangkin ko. Para pag after graduate nila, matulungan nila yung pamilya nila. Para hindi na sila umaasa sa akin. Alam mo, patunay ito, na-realize ko dun sa sinabi ni Myla na siya yung nagpapaaral sa kapatid niya, nagpo-provide siya sa family nila, tapos siya pa nagpapaaral ng mga pamangkin niya ngayon. Imaginein mo kung gaano kalaki yung naidulot ng volleyball sa buhay ni Myla para hindi lang sarili niya yung umangat. Kasama ng lahat doon ay yung pamilya niya at extended yun. Yes. So ibig sabihin talagang yung volleyball, no, ang laki ng papel sa buhay natin. Hindi lang kasi si Ate Myla eh. Ang daming volleyball player na talagang natulungan ng sport na to. Para, alam mo yun, matulungan yung parents. Dream mo sa life. Totoo. Kaya hindi ko expect na, na kaya ko pala. I mean, kaya ko pa. Ganito pala yung feeling sa pagnanay. Hindi ko sa nanay na ang hirap magpaaral. Correct. Pero sa sarili ko, hindi mahirap. Pero kung kailangan ng mga kamag-anak mo to, tulungan mo kung sino mas nakakaangat. Siguro yan yung mga, mo talaga pinanguhugutan mo sa bawat laro, sa bawat araw na you show off yourself, be present sa team, sa trainings. Kaya pag tinatanong siguro tayo, para kanino ka bumabangon? Alam mo kung... So, pinapaaral ko. Yes. Sa pamilya ko. Yes. Ako, tanungin mo ako niyan. Para kanino ka ba? Sa'yo. Sa'yo. Sa mga dogs natin at sa mga cats. Sa mga aso. Ano mahal ng dog food niya? At mahal ng cat food niya, guys. Balik tayo sa volleyball. Okay, sige. Kilala ka bilang Myla. Joke lang. Kilala ka bilang Bagyong Pablo. Yes. Ambon na lang ata to. Ambon na lang ngayon. Ambon na lang ngayon. Was there ever a time in your career na nag-doubt ka sa sarili mo? Oo naman. Kasi, alam mo, nung college pa kasi ako, doon pa lang tayo sa point na yung mga tuhod natin. Yes. Matitibay pa. Fresh pa yung katawan natin. True. Diyos ko, pag nga tayo na-injury nga, wala nga tayong mga PT. Diyos, ihila-hila nga lang yan. di wala yan. Bangon na yung mga ganon. Pero, tas ngayon, na parang ako, tinatawag akong Bagyong Pablo. Gusto kong patunayan minsan yung ganon. Ay, hindi. Minsan sinasabi na, mag-retired ka na. Mag-retired ka na. Hindi na ikaw yung... I mean, sinasabi nila sa'yo na mahina ka na. Pero di nila alam na andun na kami sa point yung age na paano na, yung hindi na tayo yung wala na tayo sa peak. Wala sa peak eh. Para minsan kinukompare pa tayo sa iba yung mga bata. Tas, syempre iba naman kasi mga bata. Yung mga bata kasi aggressive pa yan. Yes. Hindi na nabi-feel yung pagod. Ako kasi sa age ko 31, nabi-feel ko na yung pagod ko. Yung tuhod natin, alam yung mga ganon. Pero ako, ginagawa ko talaga, yung motivation ko, yun yung sinasabi sa akin ng mga, hindi. Kung ano yung nakikita nyo sa akin before, gagawin ko pa rin para sa sarili ko. Kaya nga, laking bagay sa akin si Coach Aldo. Kaya nga minsan si Coach Aldo yung nagpupush sa akin na, hindi, kaya mo yan. Walang mahinang tao, sabi niya, nasa yan kung paano mo disiplinahin yung sarili mo. Noong time na sinabi sa akin Coach Aldo yun, oo nga, no? Nung time na pumasok ako sa Petrogas noon, naghanap ako ng SNC ko. Hindi ko sinasabi na yung SNC namin sa coach. Okay yung sa namin sa Petro. Pero iba pa rin talaga pag may naghahawak sa'yo or
Nakafocus sa'yo. Nakafocus lang talaga sa'yo. Na-program din. Oo, sobra. Nung inawakan ako ni Coach Aldo, lahat ng hindi ko nagawa ko kay Coach Aldo. I mean, grabe yung yung banat ng katawan ko. Sa kanya ko lang nagawa. Yung alam mo yung feeling na gigising ako umaga para lang sa kanya. Hindi, parang yung motivation mo sa kanya nandun eh. Kaya laking bagay sa akin si Coach Aldo. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo.